Dominant Protector. Credit to the author. 3,961-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tumingin si Terence sa kanya at mahinang nagsabi, "Terence, isang bagong disipulo ng pavilion. Nasaan ka noong gumuho ang minahan?" Patuloy na tanong ni Mancho na may malamig na mukha. "Ang ika-10 min zone." Sagot ni Terence. "Very good. So kasama mo si Gavin sa oras ng insidente?" Tanong ni Mancho na may mas malalim na kahulugan. "Hindi masama." Tumanggo si Terence. Nakita ito ng 2 gwardya, at walang paraan para itago ito. Walang dapat itago. Mabuti naman at umamin ka na. Malungkot na ngumiti si Mancho at saka nagtanong, "Mayroon ka bang paliwanag sa biglaang pagbagsak ng minahan?" Sa pagkakaalam ko, ang 10th min zone ang nagkataong pinagmulan ng pagbagsak ng minahan, ibig sabihin, ang mga taong pinakamalapit sa minahan ay gumuho noong mga oras na iyon ay kayo lang ni Gavin. Bahagyang umiling si Terence, "I'm sorry, I'm not a professional. I don't have any clue kung bakit gumuho ang minahan. Hindi mahalaga kung gaano ako kalapit sa oras na iyon. Walang clue." Ngumisi si Mancho kay Terence, "Pagkatapos ay nag-aatubili akong sasabihin sa iyo. Ayon sa mga profesional ng espiritong Jade Hall, ang direktang dahilan ng pagbagsak ng minahan sa pagkakataong ito ay ang pagsabog ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, sa konsentrasyon at aktibidad ng espiritual na enerhiya sa ika-10 min zone, hindi banggitin ang isang pagsabog ng espiritual na enerhiya, kahit na ang pinakamababang antas ng hindi normal na hanay ng proteksyon ay hindi lamang maaaring sirain ang isang tao para sa abnormalidad na ito. Kalaunan ay humantong sa pagsabog ng espiritual na enerhiya. Walang sinabi si Terence, ngunit naantig ang kanyang puso. Hindi niya alam kung totoo o hindi, pero at least parang may sense ang mga sinabi ni Mancho. Kung ganoon nga, tila naging matagumpay ang planong gamitin ang pagbagsak ng minahan para ilibing si Gavin, ngunit hindi ito masasabing perpekto. At least, may flaw pa rin. Oh, parang nataman ko na yung main point ah. Lumiwanag ang mga mata ni Mancho at agad siyang ngumiti ng matamis. Then, he changed the topic again. "It's not a secret in the welcome pavilion na hindi kayo magkasundo ni Gavin. At saka, nagkataon na magkasama kayong dalawa noong nangyari ang insidente. At saka, nasa 10th min zone iyon, na desyerto buong taon. This really makes me very curious. Tell me, what are you two doing at that time?" Pagmimina, hindi man lang kumibo si Terence. Pagmimina. Saglit na natigilan si Mancho, at pagkatapos ay hindi napigilan ng gilid ng kanyang bibig ang pagkurba sa isang mapanuksong arko. "Terence, sa palagay ko nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang pagbibiro ay isang malaking bawal sa Hall of Justice, lalo na ang isang suspect na tulad mo. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang pagmimina sa min zone ang pinakakaraniwang sagot, ngunit nakadepende rin ito sa kung sino ang tao. Para sa isang taong ka-level ni Gavin na personal na pumunta sa mining area para minahan, at sa godforsaken mining area no. 10, ano ito kung hindi biro? Lord Law Enforcer, parang may naintindihan ka. Nagmimina nga ako noon, pero hindi ko sinabing kasama si Gavin." Mahinang sabi ni Terence. "Kung gayon, ano ang ginagawa ni Gavin noong mga oras na iyon? Hindi mo sinusubukang sabihin sa akin na mayroon kayong mapagkaibigan na pag-uusap, o na siya ay nagyaya sa iyo?" Sabi ni Mancho sabay nguso. Tumingin si Terence sa kanya, ang kanyang mukha ay kalmado gaya ng dati. "Tinatakot niya ako." Ang sabi niya ay asenso siya sa pangatlong pavilion master ng Welcome New Pavilion, kaya pilit niya akong pinipilit na maging subordinate. Kung hindi, tatanggalin niya ang senior marshal brother na si Ko at papalitan siya ng Bella at Tony. Pagkatapos, hindi na tayo makakabangon pa. Oh. Kung ganun, dapat hindi pa masyadong maganda ang atmosphere sa pagitan ninyong dalawa noong mga oras na iyon. Kung normal man lang na tao, hindi nila nilunok ang galit nila pagkatapos ng pagbabante ng ganoon, lalo na kayo, ang numero 1 bagong dating ng Welcome Pavilion. Kaunti na lang daw si Gavin na hindi kakayang pigilan noon, so it's be obvious that with this time. Tama ako.
Sabi ni Mancho na may nakakatakot na ngiti. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata malapit ng mabunyag ang plano ni Mancho. Gaya ng inaasahan, agad na sinabi ni Mancho na may masamang intensyon, maaari ko bang ipagpalagay na dahil pinilit ka ni Gavin sa isang sulok, nagtanim ka ng sama ng loob sa kanya, o marahil ay gusto mong alisin ang banta, kaya lihim mong winasak ang protection na porma sayon ng ikasampung min zone, na nagdulot ng pagsabog ng espiritual na enerhiya at pinatay si Gavin sa pagbagsak ng minahan. Papapa. Tumawa si Terence at pumalakpak ng ilang beses bago sumagot ng hindi nagmamadali, maganda ang imahinasyon mo, pero hindi ba masyadong matapang na sisihin ang once in a millennium mind collapse sa isang bagong dating na tulad ko? At saka, natatandaan ko na ang law enforcement hall ay tumitingin lamang sa ebidensya. Kung hindi ka makakapagbigay ng anumang ebidensya, maaari ko bang kunin ang iyong mga salita bilang mas mataas na pagpapatupad ng batas? Gusto mo ng ebidensya? Biglang tumawa ng nakakatakot si Mancho, then I'll give you the evidence. Bagamat walang gaanong tao sa ikasampung min zone, malamang na nakalimutan mo ang isang bagay. Noon, bukod sa inyo ni Gavin, may 2 gwardya sa mining area na nakasaksi ng lahat. Personal nilang inamin na bago gumuho ang minahan, hindi karaniwan na gumagala ka sa ikasampung min zone at hindi man lang nagmina ng maayos. Hindi na kailangang sabihin, ito ang iyong paghahanda upang matrigger ang pagbagsak ng minahan. Hindi pa ba sapat ang ebidensyang ito? Natahimik si Terence. Bagamat ang simula ng lahat ng sinabi ni Mancho ay walang alinlangan na utos ni Linden na guluhin siya, ito rin ay dahil dito na parang aksidenteng natukoy ang pumatay. Gaano man kalalim ang mga haka-haka at tinatawag na ebidensya, halos pareho sila ng katotohanan sa huli. Hanggang ngayon, si Mancho mismo ay hindi pa rin natatanto na ang kanyang mga pagsisikap na i-frame siya ay talagang isang katotohanan. Isang nakatagong layunin ng pagpatay ang lumipas ng iyangat ni Terence ang kanyang ulo at tumingin sa lalaki, sasabihin ko ulit. Mayaman ang imahinasyon mo, pero sayang naman at sobrang yaman. Kaya lang gumagala ako ay dahil ginugulo ako ni Gavin. Ayaw niyang minahan ako ng mineral at patuloy akong pinapahirapan. Wala akong choice kundi sumuko. Sinusubukan mo pa ring mag-quibble sa harap ng isang malaking sakuna. Idelusyon mo lang. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Ngumisi si Mancho. Tumingin si Terence sa kanya na may kalahating ngiti, hindi mahalaga kung maniwala ka sa akin o hindi. Newbie pa lang ako, at casual lang akong naglakad sa ikasampung min zone, at sa huli, nagdulot ako ng pagbagsak ng minahan. Ginamit ko pa ito para patayin si Gavin. Kung ang ganitong klase ng katawa-tawa na loika ang ikakalat, bakit hindi mo naisip ang ibang tao? Bagaman ito talaga ang katotohanan, walang normal na tao ang maniniwala sa gayong katawa-tawang katotohanan. Kung ang isang bagong dating lang ay madaling masira ang mga layer ng protective array at maging sanhi ng pagbagsak ng minahan, ang mga walang kwentang tao ng Spirit Jade Hall ay matagal nang binuwag ng Elders Guild. 3,962. Anong biro? Dahil kapag ang law enforcement hall ay kailangang tumingin sa mga mata ng iba. Hindi mo ba minamaliit ang law enforcement hall, o minamaliit mo si Hall Master Julius? Sabi ni Mancho sa mayabang na tono. Noong nakaraan, ang law enforcement hall ay mayroon pa ring mga patakaran na sinusunod. Gayunpaman, matapos maupo si Julius, ang mga taong nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay masasabing walang pag-aalinlangan. Gagawin nila ang lahat upang makamit ang kanilang mga layunin. Kinilala ng 3 pavilion na ang law enforcement hall ang pinakamakapangyarihan at ang pinakamay kakayahang henerasyon sa kasaysayan. Kadalasan, kahit ang mga matatanda ay hindi maaaring utusan si Julius at ang kanyang mga nasasakupan. Wala silang pakialam sa opinyon ng publiko. Isipin mo na lang, kahit na ang pagkamatay ng supervising deacon ng Sky Pavilion na si Panyong ay maaaring baliwalain ni Julius dahil lang sa hindi siya interesado. Si Gavin lang ang namatay sa kasong ito, kaya natural, walang pakialam si Julius. Ayon sa kasalukuyang mga tuntunin ng tagapagpatupad ng Batas Hall, hanggat hindi nakikialam ang bulwagan na si Master Julius, ang kanyang mga nasasakupan ay may ganap na kapangyarihan na gumawa ng mga arbitraryong desisyon sa kaso.
Wala silang pakialam kung ano ang iisipin ng publiko o ng mga nakatataas sa tatlong pavilion dahil dadaanin ni Julius ang lahat ng pressure para sa kanila nang walang anumang alalahanin. Dito nagmula ang kumpiyansa ni Mancho. Julius ay hindi magiging interesado sa ganoong kaliit na kaso, kaya sa ilalim ng kanyang proteksyon, magagawa niya ang anumang gusto niya basta't makaisip siya ng makatwirang dahilan. Sa makatuwid, ang kahilingan ni Linden na bitag si Terence ay isang piraso ng cake sa kanyang mga mata. Ito ay ganap na wala sa inaasahan ni Terence. Nahuli siya sa kawalan. Sa isang lugar tulad ng law enforcement hall, at sa mga kamay ni Mancho, talagang mahirap harapin ito. Ang Mancho na ito ay hindi malakas, at tiwala si Terence na kakayanin niya siya. Ngunit kung maglakas loob siyang kumilos sa teritoryo ng law enforcement hall, tiyak na mamamatay siya. Kahit 10 buhay ay hindi sapat para mabuhay, maliban kung Natalie intervened. Siyempre, ito ang huling hakbang, at naniniwala si Terence na hindi basta-basta ito papansinin ng Natalie. Ito na nga lang ang huling hakbang, nakatumbas ng pag-amin na siya ang naging dahilan ng pagbagsak ng minahan. Anong gusto mo? Tanong ni Terence sa malalim na boses. Ang tanging paraan upang harapin ito ay gawin ito ng paisa-isa. Anong gusto ko? Biglang tumawa si Mancho at mayabang na sinabi, "Siyempre ayoko ng kahit ano. Isa akong law enforcer, at ikaw ang naging dahilan ng pagbagsak ng minahan at pumatay kay Gavin. Ginagawa ko lang ang trabaho ko at naghahanda na ipadala ka sa guillotine." Naisip ni Mancho na si Terence ay magpapanik tulad ng isang normal na tao pagkatapos niyang sabihin iyon, ngunit si Terence ay hindi nagpanik. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kilay at mahinahong sinabi, "Nga pala, alam ba ni Julius na ginagawa mo ang lahat ng mga bagay na ito?" Ano man ang ginawa ni Julius, gaano man siya kaproteksyon, may isang bagay na sigurado siya. Walang superior ang magnanais ng subordinate na kayang gawin ang anumang gusto niya. Kailangan lang nila ng masunurin at may kakayahang bantay, ngunit hindi nila kailangan ang mga gastador na kumilos sa sarili nilang inisyatiba at magaling magdulot ng gulo. Ito ang batas na bakal. Gaano man katibay ang law enforcement hall, dapat mayroon itong sariling mga panloob na panuntunan. Kahit na si Julius mismo ay hindi nakialam, imposibleng pagtakpan ni Mancho ang kasong ito ng mag-isa. Kung hindi, ang panloob na departamento ng law enforcement hall ay matagal ng bulok, at imposibleng magkaroon ito ng napakalakas na impluwensya. Hehe, may mali ba sa utak mo? O sa palagay mo talaga ikaw ay ilang malaking pagbaril dahil lamang na tinawag mo ang numero 1 bagong dating ng Welcome Pavilion? Sinasabi ko sa iyo, basurahan tulad ng hindi mo maaaring ipasok ang mga mata ng aming hallmaster na si Julius, kaya mas mabuti kang sumuko. Masisiguro ko na kahit na nagpadala ka sa guillotine, Hallmaster Julius. Walang pigil na tawa si Mancho. Pero bago pa man siya makatapos ng tawa ay biglang bumukas ang sikretong pinto ng interrogation room. Pumasok ang isang lalaki at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Biglang nagbago ang mukha ni Mancho. Yung dalawang parang langgam, talagang naglakas loob silang sabihin yun. Nagbingi-bingihan ba sila sa sinabi ko sa kanila kanina? Si Mancho ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang mga kamao. Kaya't ganito iyon. Si Terence naman ay medyo nag-relax. Ang kabilang partido ay nagsalita ng napakahina, ngunit sa kanyang pambihirang pangunawa, halos naririnig niya ang kanyang sinabi. Ang mensahero ay nakikipag-usap kay Mancho tungkol sa pag-amin ng dalawang gwardya sa ika-10 min zone. Ang dalawang ito ang pinakamalapit sa simula ng pagbagsak, at ipinatawag para sa investigasyon tulad ni Terence. Siyempre, magkaiba silang dalawa kay Terence sa isang aspeto. Si Terence ang mamamatay tao na inakala ni Mancho na mamamatay tao, habang silang dalawa ang saksi sa krimen ni Terence. Sa sandaling kinuha niya ang kaso, ipinaalam na ni Mancho sa kanilang dalawa kung ano ang dapat nilang sabihin at hindi dapat sabihin. Sa katunayan, sa plano ni Mancho, ang dalawang ito ay hindi na kailangang gumawa ng anumang mga huwad na saksi. Kailangan lang nilang palakihin ang sitwasyon at gawin itong parang may problema si Terence. Hanggat may lohikal na paliwanag, kasama ang mga pahayag ng dalawang tinaguriang saksi, maaaring ipit ni Mancho ang krimen sa ulo ni Terence. Kung naging maayos ang lahat, hindi magiging mahirap na ipadala si Terence sa guillotine. Orihinal na.
Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Mancho. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay tinalikuran siya ng dalawang gwardya na hindi naman karapat-dapat banggitin. Ang dalawang gwardya ay hindi nakinig sa kanya at hindi nagbigay ng pahayag na hindi pabor kay Terence, ngunit sa halip ay nagsalita para kay Terence. Hindi ko alam kung pumunta si Gavin sa pang-10 min zone para subukan ang isang bagay o sa ibang dahilan, pero pinilit niya si Terence na maghukay ng random. Pagkatapos ay gumuho ang minahan. Mahirap sabihin kung may direktang koneksyon, ngunit kahit na mayroon, ang ugat ng problema ay si Gavin. O sa palagay mo talaga ikaw ay ilang malaking pagbaril dahil lamang na tinawag mo ang numero 1 bagong dating ng maliitasang pagdating pavilion. Sinasabi ko sa iyo, basurahan tulad ng hindi mo maaring ipasok ang mga mata ng aming hallmaster na si Julius, kaya mas mabuti kang sumuko. Masisiguro ko na kahit na nagpadala ka sa guillotine ay hindi isang glutton spot. Ang mga salitang ito ay orihinal na salita ng dalawang gwardya. Bagaman may kaunting pagkakaiba sa kanilang mga salita, ang kahulugan ay pareho. Hindi maiwasan ni Terence na matuwa na nailigtas niya ang dalawang iyon nang gumuho ang minahan, at hindi sila ang tipong kagatin ang kamay na nagpapakain sa kanila, hindi man lang niya magagawang mga tuwiran sa kanila kung magbibigay sila ng maling ebidensya. Damn it, hindi ba ibig sabihin nito ay mawawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap niya? Nanlilisik ang mga mata ni Manch kay Terence. Tulad ng hinulaan ni Terence, maaaring baliwalain ng law enforcement hall ang mga tingin sa labas, ngunit kailangan nilang sundin ang panloob na mga patakaran ng bakal. 3,963. Dapat mayroong ebidensya bago matapos ang anumang kaso, gaano man kalalim ang ebidensya. Ito ang bakal na batas na itinakda ni Julius. Walang sino man sa law enforcement hall ang nangahas na suwiin siya, o ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Hanggat ang dalawang gwardya ay hindi tumstigo laban kay Terence, si Mancho ay walang anumang ebidensya sa kanyang mga kamay. Hindi niya makumplito ang mga order ni Linden at hindi niya mahawakan ang kahit isang buhok sa ulo ni Terence. Lord Law Enforcer, kung wala na, pwede na ba akong umalis? Tinapik ni Terence ang kanyang puwitan at tumayo, ang kanyang mukha ay lumuwag. Teka, kailan ba sinabi nitong law enforcer na ito na pwede kang umalis? O sa tingin mo ba ang law enforcement hall ay isang lugar kung saan pwede kang pumunta at pumunta sa gusto mo? Sabi ni Mancho na may hindi magiliw na ekspresyon. Tumingin si Terence sa kanya at ngumiti, kung gayon, ano ang gusto mo? Kung hindi ako mali ang narinig, wala ka talagang anumang tinatawag na ebidensya sa iyong mga kamay. Sigurado ka bang nararapat na baliwalain mo ang mga alituntunin ng law enforcement hall para lamang malutas ang personal na sama ng loob ni Linden? Nang marinig ito, natigilan si Mancho. Hindi niya maiwasang lumipad sa galit dahil sa kahihiyan, at naging malungkot ang kanyang mukha. Tama ang sinabi ni Terence. Bagamat siya ay nasa panig ni Linden, sa mahigpit na pagsasalita, ang law enforcement hall ang kanyang foundation. Kung lalabagan niya ang mga alituntunin ng law enforcement hall at magagalit pa si Julius, hindi siya mapoprotektahan ng isang Linden lamang. Kahit na lumapit si Leonardo, hindi ito kakayanin ni Julius. Walang takot talaga ang mga ignorante. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa kapahamakang ito dahil lang sa hindi tumstigo sa iyo ang dalawang mukhang langgam na gwardya na iyon? Kakatuwa lang. Malamig na sumingot si Mancho na may hindi magandang tingnan. Sa kanyang mga mata, ang ekspresyon ni Terence ay isang provokasyon na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Kahit na hindi siya binigyan ni Linden ng anumang mga tagubilin, hindi niya pababayaan si Terence ng ganoon kadali para lang mapawi ang galit sa kanyang dibdib. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang tinitingnan ang baliw na ekspresyon ni Mancho. Gaya ng kasabihan, madaling makilala ang hari ng impyerno, ngunit mahirap makatagpo ng isang maliit na demonyo. Kung si Julius ay nakaupo sa tapat niya, magiging mas mahirap ang pakikitungo sa kanya, ngunit hindi bababa sa hindi ito magiging napakahirap. Si Mancho ay isang maliit na figure lamang, ngunit sa kanyang autoridad bilang isang special force enforcer, kung talagang gusto niyang patayin si Terence, kahit na nangangahulugan ito ng pakikipagsapalaran, si Terence ay talagang walang paraan. Pagkatapos ng lahat, may mga nangungunang master sa law enforcement hall sa lahat ng oras. Imposibleng makagalaw siya dito.
Magagamit lamang ang kanyang lakas bilang palamuti at walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Siguradong siya ang weaker party dito. Tama, talagang pinawalang sala ka ng dalawang basurang gwardya na iyon, ngunit nakakalungkot na malinaw na masasabi sa iyo ng tagapagpatupad ng batas na ito na wala ng silbi. Ang pag-uusig sa iyo ni Gavin ay suhetibong hula lang nila at hindi sapat para paniwalaan, ngunit kahit papaano ay nakumpirma nila ang isang bagay, ikaw nga ay naghuhukay sa paligid bago ang aking hula ay bumagsak pa rin. Masasamang labi, kaya, bibigyan kita ng malaking regalo at hahayaan kang maranasan ang pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa ng Law Enforcement Hall. Soul Searching Technique. Nagulat si Terence, matagal na niyang nakausap ang lalaki tungkol sa soul searching, at isa ito sa mga trump card ng Law Enforcement Hall. Gaano man katalino ang isang suspect, wala silang may tatago sa ganoong kasanayan, na nakakabasa ng kanilang mga alaala. Walang sikreto sa mata ng Law Enforcement Hall, at ito rin ang dahilan kung bakit niya ito sinabi. Para kay Terence, dahil marami siyang nakatagong card sa kanyang manggas, ang kasanayan sa paghahanap ng kaluluwa ay parang isang anting-anting sa kamatayan. Kung ang mga sikretong ito ay malalaman ng iba, ito ay magiging isang malaking problema sa hinaharap. Ang isang ordinaryong tao ay inosente, ngunit ang isang kayamanan ay maaaring isang krimen. Ang lakas ni Terence ay malayo sa sapat para protektahan ang kanyang sarili sa Skyclass Island, at kung malantad ang kanyang mga sekretong card tulad ng Jade Space, hindi niya alam kung mabubuhay pa siya. Thank me well. Tanging ang mga special envoys ng Law Enforcement Hall lang ang makakagamit ng soul-searching technique. Ang mga law enforcer na tulad ko ay may pagkakataon lang na mag-apply dito kada taon. Walang ganoong advanced treatment ang mga ordinaryong suspect, kaya dapat mong tangkilikin ang pambihirang karanasan na ito. Dahil pagkatapos nito, maaari kang ipadala sa guillotine sa lalong madaling panahon. Ngumisi si Mancho. Kahit na para sa isang propesyonal, ang presyo ng paggamit ng kasanayan sa paghahanap ng kaluluwa ay napakataas. Sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang ganitong uri ng lubhang praktikal na banal na kasanayan ay hindi madaling abusuhin. Ang Law Enforcement Hall ay mayroon ding mahigpit na paghihigpit dito. Ang isang ordinaryong tagapagpatupad ng batas na sugo tulad ni Mancho ay maaari lamang mag-apply ng isang beses sa isang taon. Pagkatapos nito, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon muli. Ito ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Mancho, at hindi niya kayang gamitin ito ng normal, ngunit para harapin si Terence, kailangan niyang ibigay ang lahat. Malamig na tumingin sa kanya si Terence, dapat mong malaman na ang isang baguhan na tulad ko ay hindi maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng minahan. Ang pagkamatay ni Gavin ay isang aksidente. Ang paggamit ng soul-searching technique sa akin ay sayang. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Oo naman. Mancho grinned maliciously. Sa pagtingin sa iyo, tila alam mo na kung ano ang ginagamit ng soul-searching art. Gayunpaman, may isang bagay na tila hindi mo maintindihan. Habang ang soul-searching art ay ginagamit upang hanapin ang memorya ng divine sense, ito ay mag-iiwan din ng hindi nalulunasan na mga sumunod na pangyayari. Noong nakaraan, 60% ng mga sospek, at ang mga natitirang sining ay naging full 4% may kapansanan. Anong uri ka sa tingin mo? Ang pananakit sa iba nang hindi nakikinabang sa kanyang sarili, ito ang tunay na intensyon ni Mancho. Wala siyang pakialam kung si Terence ang naging dahilan ng pagbagsak ng minahan at inilibing si Gavin. Ang tanging kailangan niyang gawin ngayon ay kumpletuhin ang mga utos ni Lindan. Hanggat ginamit niya ang soul-searching technique kay Terence, kahit ano pa ang resulta, si Terence ay magiging tanga o lumpo, at makakasagot siya kay Lindan. Isa talaga siyang hamak na nagagalit sa mga tao. Malamig ang mga mata ni Terence habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Wala siyang ibang pagpipilian. Kung gustong pumasok ng kabilang partido, gagawa siya ng eksena sa Hall of Justice. Ito ay mas mabuti kaysa hayaan ang paghahanap ng kaluluwa na malaman ang lahat ng kanyang mga lihim. Hintayin mo na lang ako. I'll go and inform the higher-ups now. Hindi na kita hihintayin ng matagal. Wow. Kampante namang tumawa si Mancho at tumalikod para umalis. Gayunpaman, bago niya marating ang pinto, ang figure ni Terence ay kumislap at lumitaw sa kanyang harapan, na hamarang sa kanyang daraanan.
His face was unprecedented cold. Since you insist on doing this, then there's no need for me to continue to end. Kung hindi niya kayang tiisin, hindi na kailangan pang tiisin. Bagamat katangahan at pagpapahirap sa sarili na lumipat sa isang lugar tulad ng law enforcement hall, wala siyang masyadong pakialam sa oras na ito. 3,964. Hehe, hindi mo na kayang pigilan. Isa ka talagang out and out idiot. Sa ganitong paraan, may iligtas ko pa ang pagkakataong gamitin ang soul-searching technique. Hindi ko talaga alam kung bakit sineseryoso kaniyang Master Shu. Napangisi si Mancho. Karamihan sa mga tao ay natatakot sa law enforcement hall. Gaano man sila ka-arrogant at pagmamataas sa labas, kapag naririto na sila, kahit na ang isang dragon ay nakapulupot lamang, at kahit isang tigre ay nakahiga lamang. Kung hindi sila magalang, mamamatay sila ng walang libingan. Kahit si Mancho ay hindi inaasahan na magkakaroon ng lakas ng loob si Terence na kumilos. Mahirap humanap ng ganitong tanga. Ngunit ito ay mabuti ang reaksyon ni Terence ay karaniwang umamin ng hindi man lang gumagamit ng pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa, at hinatulan na niya ang kanyang sarili ng kamatayan. Wala ka lamang mula sa Green Cloud Pavilion. Paano ka maglakas loob na gumawa ng isang paglipat sa law enforcement hall? Sino ang impyerno sa palagay mo ikaw? Ang tagapagpatupad ng batas sa tabi ni Mancho ay ngumuso sa pang-aalipusta at inabot ang kamay para sunggaban si Terence. Ang eksaktong mga salita ni Julius ay ang sinumang maglakas loob na kumilos sa law enforcement hall, kahit sino pa sila, ay papatayin ng walang awa. Kahit na pinatay nila si Terence dito, hindi nila kailangang kumuha ng anumang responsibilidad at gagantimpalaan pa sila. Sa mga tuntunin ng lakas, ang tagapagpatupad ng batas at si Mancho ay parehong nasa kalagitnaan ng stage ng foundation, hindi sila mahina. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Terence, sinipa siya sa tiyan ng walang anumang babala. Siya ay pinalipad ng ilang talampakan at nabasag sa bakal na pader na hindi nakabangon ng mahabang panahon. Hindi nga ako big shot, ngunit mas mabuti kung hindi lalabas at haad lang ang mga walang kaugnayang tao. Kung hindi, kung aatake ako ng masyadong malakas, baka hindi kita sinasadyang mapatay. Sabi ni Terence na may malamig na tingin. Bumilis ang tibok ng puso ni Mancho. Nakita niya ang lakas ni Terence sa newbie test, ngunit ang makitang ibinaba ang kanyang kaibigan sa isang galaw ay sobra na. Masyado kang mayabang. Saglit lang ng kawalang ingat at nagawa mong palihim na atakehin ako. Sa tingin mo ba dapat tayong mga alagad ng batas? Makikita ko kung paano ka mamatay ngayon kung maglakas loob kang kumilos sa law enforcement hall. Si Mancho ay nagpanggap na matigas sa ibabaw, ngunit siya ay talagang duwag sa loob. Habang nagsasalita ay palihim niyang inabot ang nakatagong bell sa ilalim ng mesa. Hindi siya mas malakas kaysa sa kanyang kapareha, ngunit alam niyang hindi siya ang kapareha ni Terence. Ngunit ito ay hindi mahalaga, ito ay ang Hall of Justice, pagkatapos ng lahat, at mayroong hindi mabilang na mga masters dito. Hanggat tumunog ang kampana, kailangang sumuko si Terence kahit gaano pa siya kalakas. Ang hindi niya alam ay ang munting trick na ito na inaakala niyang matalino ay hindi nakataka sa mga mata ni Terence. Bago pa niya mahawakan ang kampana, lumiwanag na si Terence sa kanyang likuran at hinawakan ang kanyang braso, hindi siya binigyan ng pagkakataong makaalis. Masakit. Bitawan mo ako, kung hindi, mamamatay ka ng walang pag-aalinlangan kung tatawag ako ng tulong. Nasa sakit si Mancho mula sa pagkakahawak ni Terence. Kahit na isang mid-foundation stage cultivator ay tao pa rin, at hindi lang siya natatakot sa kamatayan, natatakot din siya sa sakit. Totoo ang sinabi ni Mancho. Nakakalungkot lang na isa itong special interrogation room. Hanggat nakasara ang pinto, kahit anong sigaw niya, sayang ang lakas. At saka, kung makikita siya ng iba na pinipigilan siya ng isang baguhan lang sa Green Cloud Pavilion, mawawalan siya ng maraming mukha. Sige. Walang pakialam na tumango si Terence at binitawan ang braso ng lalaki. Ngunit bago pa makapag-relax si Mancho, ang kamay ni Terence nakakabitaw lang ay humawak sa kanyang leeg na parang pato na nakahawak sa leeg nito. Hindi na rin makahinga si Mancho, namumula ang kanyang mukha at umikot ang kanyang mga mata. Wala ka ng lakas para tumawag pa ng mga ganito, tama. Ang mga mata ni Terence ay napuno ng layuning pumatay, parang magsisimula talaga siya ng patayan dito.
Hindi makahinga si Mancho at napuno ng takot ang kanyang puso. Kahit na nakita niyang seisolakay na si Terence, hindi niya maiwasang umasa na hindi magiging tanga si Terence para magsimula ng patayan dito. Sa kanyang lakas, kahit na hindi niya matalo si Terence, hindi siya mapipigilan ng ganoon kadali. Sa panunood habang ang isang mid-foundation stage na tagapagpatupad ng batas tulad ni Mancho ay malapit nang mamatay sa mga kamay ni Terence, ang isa pang tagapagpatupad ng batas sa wakas ay sumandal sa bakal na pader at nagpumilit na bumangon. Ang sabi niya, "Teka, hawakan mo ang mga tauhan mo." Ang pagpatay sa kanya ay para lang mailabas ang galit mo. Wala man lang pakinabang sa iyo, kaya bakit mo gustong ligawan si kamatayan? Tumingin si Terence sa kanya at biglang ngumisi, "Gusto mong iligtas ko ang buhay niya. Ayos lang iyon. Kung tutulungan mo ako sa isang bagay, maaari kong iligtas ang buhay aso niya pansamantala." Ano ito? Ang pangalan ng tagapagpatupad ng batas na ito ay Noah, at malapit na siya kay Mancho mula pa noong bata pa sila. Maaari silang ituring na mga sinumpaang kapatid. Sa oras na ito, natural na hindi niya maiwan si Mancho sa kaguluhan. "Huwag kang kabahan. Maliit na bagay lang. Hindi kita pahirapan." Mahinahong sabi ni Terence, "Tulungan mo akong maghanap ng tao. Newbie din siya sa Green Cloud Pavilion tulad ko. Randolph ang pangalan niya. Sabihin mo sa kanya na may problema ako dito at hilingin sa kanya na humanap ng tutulong sa akin. Pero para patunayan at isulat mo sa kanya na ibalik mo ito sa akin." Ganoon ka simple. Napasimangot si Noah sa hindi makapaniwala. Hindi mahirap unawain kung bakit gusto ni Terence ng tulong, ngunit hindi ba't napakalaking biro ang magtanong sa isang baguhan. Ano man ang mangyari, ang mga aksyon ni Terence sa Hall of Justice ay isang katotohanan na hindi maikakaila. Ang ganitong krimen ay mas malubha kaysa sa pagpatay kay Gavin. Dapat malaman na walang sino mang nakagawa ng kaparehong krimen sa nakaraan ang nakaalis ng buhay sa Law Enforcement Hall. Sa abot ng kanyang pag-aalala, sinusubukan ni Terence na kunin ang kanyang huling pag-asa. Ang mga salita ni Julius ay palaging ng tagapagpatupad ng batas hall. Walang silbi ang humingi ng tulong sa isang ordinaryong tao, maliban kung ito ay isang tulad ng 3 Pavilion Masters. Sa kasamaang palad, kilala ng isang baguhan ang 3 Pavilion Masters. Paano ito naging posible? Ganyan ka simple. Si Terence, sa kabilang banda, ay may kumpiyansa na plano na niya ito mula nang siya ay kumilos. Hindi naman siya walang utak, kung tutuusin, at hindi siya lilipat sa lugar na ganito kung wala siyang backup plan. Kung ang pamamaraang ito ay gagana o hindi, maaari lamang siyang maghintay at makita. Sino ang nagsabi na siya, isang baguhan lamang ng Green Cloud Pavilion, ay tiyak na hindi makakahingi ng tulong sa isang peak level na big shot? Sige, maghintay ka lang. Sana tuparin mo ang sinabi mo. Nang makita ang determinasyon ni Terence, masaya si Noah na makita siyang nagdurusa. Hanggat may iligtas niya si Mancho, ayos lang. 3,965. Hindi mo maaaring ipaalam sa sino man sa iyong law enforcement hall ang tungkol sa sitwasyon dito. Kung hindi, dapat ay napakalinaw mo tungkol sa mga kahihinatnan. Papatayin ko siya kapag gumalaw siya, babala ni Terence, "We'll die together at worst." Hindi na ako mabubuhay pa, alam mo iyon. Huwag kang magduda na kaya ko siyang patayin bago ako mamatay. Pumayag ka muna sa kanya. Napagod si Mancho Sheng. Humihingal siya at sumigaw, "Huwag kang lalabas at magsabi ng kahit ano." Hindi tanga si Mancho. Siya ang nagsimula nito. Kung lalabas siya at iulat ito kay Julius, mamamatay si Terence, at hindi na rin siya mabubuhay. Kahit si Julius ay hindi siya binitawan. Hindi niya iniulat ang bagay na ito sa mga nakatataas at ginawa niya ito ng pribado upang paboran si Lindan. Totoong pinoprotektahan ni Julius ang kanyang mga tauhan, ngunit kung siya ay makikigulo ng pribado ng walang anumang mga patakaran, ang law enforcement hall ay magiging magulo. Kung si Terence ay napatay, si Linden ay magagawang sugpuin ang insidente, ngunit kung ito ay malantad ngayon. Si Julius ay tiyak na maghihiganti kay Terence kung ang kanyang mga nasasakupan ay pumatay ng mga tao ayon sa gusto nila. Lalo siyang nag-alala sa gagawin ni Terence. "Sige, pangako ko sa'yo." Tumango si Noah at tumalikod para umalis.
Kung sobra-sobra ang kahilingan ni Terence, maaaring may iba siyang iniisip, ngunit kung ito ay isang maliit na gawain, at alam niyang walang silbi ito, hindi na niya kailangang makipagsapalaran. Siyempre, kung talagang may paraan ang Randolph na iyon, isa itong banggaan sa level ni Lindan. Wala itong kinalaman sa kanya at hindi na kailangang ilagay sa linya ang buhay ni Mancho. Pagkaalis ni Noah, nakahawak pa rin ang kamay ni Terence sa leeg ni Mancho. Ano man ang mangyari, isa pa rin itong master sa mid-foundation stage, at nasa teritoryo sila ng kalaban. Kung hahayaan niya ang kanyang pagbabantay at hayaan ang kaaway na makawala, maaaring siya ay mapapahamak. Gayunpaman, hinayaan pa rin siya ni Terence na huminga. Kung tutuusin, kung hindi niya sinasadyang mapatay ang taong ito, mahirap makatakas ng hindi nasaktan kahit na humingi siya ng tulong mula sa mga tao. Walang silbi. Walang silbi kahit sino pa ang makuha mo. The Hall of Justice never gives anyone face. I advise you to kowtow and admit your mistake as soon as possible. Baka sakaling buhayin kita. Hindi naniniwala si Mancho na may iligtas ng baguhan si Terence. Sa bandang huli, kung hindi ito gumana, madudurog pa rin siya ng baguhan, kaya pinagbantaan niya ito habang pinag-uusapan ang mga kalamangan at kahinaan. Dahil hindi pa handa si Terence na lumaban hanggang kamatayan, hindi na siya kailangang matakot. Makukulong pa rin si Terence sa kanyang palad, at papatayin niya siya ng kasing dali ng pagpatay ng langgam. Bang! Bang! Bago pa matapos si Mancho, itinaas ni Terence ang kanyang kamao at sinuntok siya sa tiyan. Bago ka magsalita, ipinapayo ko sa iyo na tingnan mo ng malinaw ang iyong sitwasyon. Talagang hindi maganda ang pagkatao ko. Kung hindi kita sinasadyang mapatay, isang alagad ng batas, talagang masama ang pakiramdam ko. Sa ilalim ng sakit, ang katawan ni Mancho ay nakayuko na parang patay na hipon, ngunit dahil ang kanyang leeg ay hinawakan ni Terence, hindi man lang siya makasigaw sa sakit. Mayroon lamang kakaiba, pasulpot-sulpot na tunog ng gangchi sa silid ng interogasyon, ngunit hindi siya namatay dahil sa inis. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay bumukas ang bakal na pinto ng interrogation room, at ang unang taong sumilip ay tulad ng inaasahan ni Terence, ito ay ang Natalie. Little junior brother, kaya nandito ka talaga. Pagkaraang makita si Terence, lumiwanag ang mukha ni Natalie, at tumalon siya para tingnan siya ng taas-baba, paano ito? Binibuli ka ba o pinahirapan ka ba ng grupong ito ng mga bastos? Tutulungan ka ng little senior sister na mailabas ang galit mo. Nang makita ito, laking gulat ni Mancho na muntik na siyang mawala ng malay. Bilang miyembro ng pangkat ni Linden, natural niyang nakilala si Natalie, ang unang binibini ng tumataas na Sky Pavilion. 2 beses na niya itong nakita noong siya ang taga-suri para sa pagsusulit ng bagong dating, at wala man lang siyang pakialam kay Terence noon bakit siya nagkakaganito ngayon. Kasunod ng Natalie ay si Noah, na mukhang nakakita lang ng multo. Ang isa pang tao ay si Randolph, na hiniling sa kanya ni Terence na hanapin. Kung titignan sa yapit niya, parang nasugatan siya. Naging mahirap sa'yo. Okay lang ba ang mga sugat mo? Tumango si Terence kay Randolph. Kaya naman tinanong niya si Noah na hanapin si Randolph. Noon, Randolph at nakita niya ang maliit na curly bear na naghatid ng sulat sa kanya. Sa madaling salita, ang relasyon niya kay Natalie ay nalaman lamang ni Randolph sa mga taong nakapaligid sa kanya, maliban kay Bella at Chengmin na nakilala niya sa likod ng bundok. Ito ang dahilan kung bakit partikular niyang hiniling kay Noah na hanapin si Randolph sa halip na ang kanyang nakatatandang kapatid at ang iba pa. Napatunayan din na may taas at understanding siya kay Randolph. Sa ganitong sitwasyon, tanging ang Natalie ang makakatulong sa kanya. I'm fine. Nakangiting Randolph. Karaniwan, bilang isang baguhan ng Green Cloud Pavilion, hindi siya makakapasok sa core area ng Skyward Pavilion, lalo pa ang paghahanap kay Miss Salter. Kaya naman, makakahanap lang siya ng pagkakataong makalusot. Sa kabutihang palad, maswerte siyang nakilala si Natalie. Napakaswerte na niya na minor injury lang ang natamo niya. Habang nagsasalita siya, sinuri na ni Natalie si Terence pataas at pababa, at pagkatapos matiyak na hindi siya nasugatan, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at nagpanggap na mabangis, buti na lang at ayos lang si little junior brother.
Kung hindi, hahanapin ko sana ang malalamig na maltong iyon at hayaan siyang parusahan ka ng personal. Nagulat si Mancho. Ang malamig na mukha na multo na pinag-uusapan ni Natalie ay si Julius, ang superior ng Law Enforcement Hall. Kung ibang tao ang nagsabi nito, maaari niya itong pretuhin bilang isang alarmist talk. Kilala ang kay-abangan ni Julius. Isa siyang makapangyarihang tao na hindi man lang iginalang ang mga nakatataas sa 3 pabilyon. Sa makatuwid, ang mga salita ng mga taong ito ay hindi katumbas ng halaga ng isang umutot sa kanyang mga tainga. Gayunpaman, hindi isa sa kanila si Miss Salter. Hindi siya isang mataas na ranggo na miyembro ng 3 malalaking pavilion, at wala siyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang lolo, si Truett, ay ang makapangyarihang pavilion master ng tumataas na Sky Pavilion. Siya lang ang big shot sa 3 malalaking pavilion na kayang paamuin si Julius. Kailangan pa rin ng 1,000 lihors ng bole. Ang mga nagawa ni Julius ngayon ay hindi maihihiwalay sa pagpapahalaga sa kanya ni Truett. Hindi siya direktang disipulo ni Truett, ngunit minsan ay isang hakbang na lang siya mula sa pagiging direktang disipulo ni Truett. Hindi sa ayaw sa kanya ni Truett, ngunit sinabi ni Truett, Julius ang tanging henyo na nakita ko sa buhay ko. Walang sino man ang makakapagturo sa kanya, maliban sa kanyang sarili. Ang ganitong komento ang dahilan kung bakit nagawang tumayo ni Julius sa itaas ng 3 malalaking pavilion. Walang nangahas na punahin siya, at hindi niya maaaring baliwalain ang alinman sa mga tinaguriang pinuno ng 3 malalaking pavilion, maliban kay Truett. Si Natalie ay ang pinakamamahal na apo ni Truett. Kung talagang gusto niyang mahanap si Julius, hindi niya gagawing mahirap ang mga bagay para sa kanya sa maliit na bagay. Bukod dito, si Mancho ang nagkikimkim ng masamang intensyon sa pagkakataong ito. Siya ay hinimok ni Linden na gamitin ang pampublikong opisina upang maghayganti sa isang pribadong bagay. Kung alam ni Julius ang tungkol dito, hindi niya alam kung paano baybayin ang salitang kamatayan. Nandito ako para makita si Miss Salter. Nauutol na sabi ni Mancho habang nakayuko ang kanyang mga tuhod. Kahit na hindi niya pinansin ang relasyon nila ni Julius, siya pa rin ang unang binibini ng tumataas na Sky Pavilion. Siya ay hindi isang tao na siya, isang tagapagpatupad ng batas, ay kayang masaktan. Natalie M. at hindi siya pinansin. Lumingon siya kay Terence, little junior brother, paano ka pinahirapan ng lalaking ito? Ang little senior sister ay tatayo para sa iyo at ibabalik siya ng 100 beses, 1,000 beses. 3,966. Buti, gusto lang ng lalaking ito na gumamit ng soul-searching technique sa akin nang hindi nakikilala ang tama at mali, kaya kailangan kong hilingin sa little senior sister na tulungan akong ilabas ang galit ko. Sabi ni Terence. F***. Umihi si Mancho sa kanyang pantalon sa takot. Kapag ginamit ng isang tao ang pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa, sila ay magiging isang tanga o isang taong may kapansanan. Kung ito ay gagamitin ng 100 o 1,000 beses, kahit na ang kanilang mga utak ay mapipiga, pabayaan ang kanilang banal na kahulugan. Soul-searching technique. Gusto mo talagang gumamit ng soul-searching technique sa little junior brother. Saglit na natigilan si Natalie, at pagkatapos ay tumingin kay Mancho ng sobrang hindi magiliw na tingin. Sa kaalaman ng kanyang pamilya, kahit na hindi niya ito gustong linangin, narinig niya ang kasanayan sa paghahanap ng kaluluwa. Napakalinaw niya tungkol sa mga epekto ng banal na kasanayang ito. Pagkasabi nito, tumalikod si Natalie at galit na umalis sa interrogation room, naiwan ang lahat ng nasa kwarto na nakatingin sa isa't isa. Unti-unting lumipas ang oras. Tumakbo sina Terence at Randolph at umupo sa gilid, kalmado at walang gulo. Dahil si Natalie, ang big miss, ay lumitaw na, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga trick. Sa kabaligtaran, sina Mancho at Noah ay malikot sa sandaling ito, lalo na ang utak, si Mancho, na pawis na parang ulan, ang kanyang puso ay puno ng takot. Matapos masunog ang isang incense stick, bumalik si Natalie. Habang tinutulak niya ang pinto at pumasok, hindi siya nasisiyahang bumulong sa sarili, hindi makatwiran ang multo na malamig ang mukha. Ayaw niya kasing lumabas at makipagkita sa akin. Sobra talaga siyang hateful.
Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Mancho. Sa kabutihang palad, si Julius ay palaging malamig at walang malasakit. Kung talagang pinuntahan siya ng babaeng ito para magreklamo, mapaparusahan siya kahit na maswerte siyang nakaligtas dito. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng oras upang magsaya, nakita niya ang dalawang master na naka-black mask na sumunod sa Natalie Inn. Agad na namanhid ang kanyang anit, at nakaramdam siya ng pagkahilo, halos mahimatay sa lugar. Sa kanilang kasuotan, makikita na iba ang dalawang ito sa iba pang ordinaryong tagapagpatupad ng batas. Tinawag silang Black Curtain Law Enforcers, at sila ang partikular na nagtatarget sa mga internal na miyembro ng Law Enforcement Hall. Kapag nalantad ang mga panloob na miyembro ng Law Enforcement Hall, tiyak na mas masahol pa sa kamatayan ang kanilang dadanasan kapag nahulog sila sa kanilang mga kamay. Mancho, pinaghihinalaang inabuso mo ang iyong kapangyarihan at naghiganti ng personal. Sumama ka sa amin. Sabi ng isa sa Black Curtain Law Enforcer sa malalim na boses. Pagkatapos, nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Mancho na magsalita, humakbang siya pasulong at ang pinong bakal na kadena sa kanyang kamay ay lumabas. Bago pa makapag-react si Mancho, mahigpit na siyang nalock ng pinong steel chain. Ang kanyang mga kasukasuan ay tinusok ng mga espesyal na kawit sa pinong bakal na kadena, at ang bawat bahagi ay napakalalim na ang buto ay makikita. Si Mancho ay walang kahit katiting na silid para makipagpunyagi. Bumagsak siya sa lupa kasabay ng malungkot na sigaw. Ang isang bahagyang pakikibaka ay agad na magdulot ng matinding sakit. Napasigaw na lang siya ng tuluyan at kaladkarin ng Black Curtain na law enforcer sa harap ng lahat na parang patay na aso. Umikot ang mga talukap ni Terence at Randolph. Ang Hall of Justice ay kilala sa kabangisan at kalupitan nito. Pinakamabuting huwag pumunta sa isang lugar na tulad nito sa hinaharap. Habang siya ay kakaladkarin na sa pintuan, si Mancho ay nagngangalit at nagpumiglas saglit, ibinaling ang kanyang ulo upang harapin sina Natalie at Terence, ang kanyang mukha ay puno ng ayaw, ikaw. Hindi mo ba nakita ang bulwagan, Master? Paano ito nangyari? Inilabas ni Natalie ang kanyang dila, na ginagaya ang karaniwang pagkibit balikat ni Terence, hindi ko nakita ang malalamig na maltong iyon, ngunit sinabi ng dalawang lalaking ito na nakatanggap sila ng utos mula sa maltong malamig ang mukha na tulungan akong ayusin ang bagay na ito, kaya dinala ko sila rito. Matapos marinig ito, umikot ang mga mata ni Mancho at nawalan siya ng malay. Tapos parang patay na aso, hinayla siya ng law enforcer na hindi man lang tumatahol. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila sa huli, ngunit tiyak na kawawa sila kapag nahulog sila sa kamay ng mga itim na kurtinang nagpapatupad ng batas. Nanginig ang puso ni Terence sa nakita. Si Julius ay isang sikat na tao, talaga walang makakataka sa kanyang mga mata at tenga sa law enforcement hall. Ang pinagkaiba lang ay kung gusto niyang magtanong o hindi. Kailangan niyang matuwa na mabilis siyang nakareact at naisip ang humingi ng tulong kay Natalie sa isang sandali ng desperasyon. Kung hindi, kung ginamit sa kanya ang soul-searching technique at lahat ng lihim niya ay nahulog sa mga mata ni Julius, hinding-hindi siya makakaalis sa law enforcement hall. Sige, nailabas ko na ang galit ko. Napakadilim at mabaho ang lugar na ito. Bilasan na natin ang lugar na ito. Nakakunot ang noo ni Natalie habang tinatakpan ang kanyang ilong. Kung hindi dahil sa pagligtas kay Terence, hindi niya gugustuhing pumunta sa bulwagan. Agad na umalis ang tatlo sa Hall of Justice. May ilang bagay sa pamilya na dapat asikasuhin ni Natalie, kaya humiwalay siya kina Terence at Terence, ngunit bago siya umalis, sinabi niya, ilang araw na lang ang kaarawan ko. Little junior brother, kailangan mong tandaan na pumunta ka. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Terence na magsalita, iwinagayway ang kanyang kamay at tumalon. Birthday. Umiling si Terence na may mapait na ngiti. Matagal na niyang narinig ang tungkol dito, si Gavin ang gumamit ng dahilan para maghanda ng regalo sa kaarawan para sa ibang tao, at siya ang unang taong ipinagpalit ang basurang si Jade sa mabuting Jade. Hindi niya inaasahan na ito ay handa para sa kanyang sariling maliit na senior sister. Sa relasyon ni Terence kay Natalie, hindi na siya makapaghintay para sa isang mahalagang araw, hindi pa banggitin na malaki ang naitulong nito sa kanya ngayon.
Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon na magpasalamat sa kanya. Gayunpaman, sa status ni Natalie bilang unang Miss ng Skyward Pavilion, papayag man siya o hindi, tiyak na magkakaroon siya ng grand birthday party. Noong panahong iyon, bilang isang baguhan sa Green Cloud Pavilion, kung makapasok ba siya sa party o hindi ay isang malaking katanungan. Pagkatapos ng lahat, ito ay karaniwang isang piging para sa itaas na mga echelon ng tatlong malalaking pavilion. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapasok sa lupong ito. Para sa kanya, isang bagong dating ng Green Cloud Pavilion, ang Natalie ay natural na napakasaya na narito. Gayunpaman, maaaring hindi ganoon ang iniisip ng iba. Kalimutan mo na to. Kung hindi talaga mag-walk out, makakagat ko lang ang bala at magagawa ko. Anyway, hindi na kailangang magtagal pa. It's enough to send my kind intentions. Nagpa siya si Terence. Buti na lang at wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon kaya hindi niya ito isinasapuso kahit na tinuro siya ng mga tao. Habang tumatakbo sina Terence at Randolph pabalik sa pavilion, nangangahulugan ito na natapos na sa wakas ang pagbagsak ng minahan. Marami sa mga bagong alagad ng Green Cloud Pavilion, na nagmamasid o umaasa na mapalad, ay kailangang ayusin ang kanilang kaisipan at maghanda para sa pagdating ng isang bagong panahon. Ang panahon ni Gavin ay sa wakas ay natapos na. Sa anumang kaso, ang biglaang pagkamatay ni Gavin ay lumikha ng isang malaking vacuum ng kapangyarihan sa malugod na bagong pavilion. Kasi simula pa lang ng kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang puwersa. Kasabay nito, ang balita ng pagtakas ni Terence mula sa Law Enforcement Hall ay mabilis na nakarating sa tainga ni Lindan. Ang talagang ikinagulat niya ay hindi ang pagkabigo ni Mancho, ngunit ang papel na ginampanan ni Natalie dito. 3,967. Dahil sa love letter ni Gavin, malinaw na kinasusuklaman ng miss na ito si Terence hanggang mamatay. Bakit siya biglang susulpot at ililigtas siya? Ang pagkamatay ni Gavin ay isa ng malaking dagok kay Lindan. Ngayon, dahil kay Terence, hindi lang nawala sa kanya si Mancho, ngunit bigla din niyang nalaman na ang ugali ni Miss Salter kay Terence ay nagsisimula ng maging malabo. Sa ganoong suntok, kahit siya, si Young Master Shu, ay hindi maiwasang mataranta. Ang Natalie ay palaging kanya, Young Master Zeus, eksklusibong pag-aari. Walang makakahawak sa kanya, at ang sinumang may anumang masamang intensyon ay agad na papatayin. Para kay Terence, siya ay isang bansang bumpkin mula sa sekular na mundo. Ang pagkakaiba niya at ni Miss Salter ay parang pagkakaiba ng Polaka at Swan. Akala niya ay hindi siya magiging banta sa kanya sa ganitong uri ng bagay, ngunit hindi niya inaasahan na ang pinaka-imposibleng mangyari ay nagsisimulang magpakita ng mga palatandaan ng isang bagay na hindi maganda. Ito ay isang bagay na may kinalaman sa kanyang mga plano sa hinaharap, at maging ang diskarte ng pamilya Shu para sa susunod na 100 taon. Hindi niya kayang baliwalain ito. Natarante si Lindan. Isinantibi pa niya ang mahalagang bagay ng pakikipagkompetensya sa sekta ng Southern Heaven para sa posisyon ng unang nakatatandang kapatid ng tumataas na Sky Pavilion. Kinailangan niyang linawin ang bagay sa lalong madaling panahon at imbestigahan ang bagay na ito kasama ang lahat ng kanyang lakas tao. Pagkatapos ng lahat, si Linden ay ang dakilang Young Master ng tumataas na Sky Pavilion na may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Kung talagang may gusto siyang malaman, it was really a piece of cake. Kakaunti lang ang mga tao sa tatlong malalaking pavilion na makakataka sa kanyang pandinig. Sa loob lamang ng isang maikling araw, ang usapin ay dumating sa liwanag. Gaya ng inaasahan, ang impormasyon ay nagmula kay Harry. Bagamat gusto rin ni Linden na simulan ang kanyang investigasyon mula sa Natalie, masyadong mataas ang status ng dalagang ito. Maliban kung siya mismo ang pumunta upang mag-imbestiga, walang sino man ang makakapagsalita. Walang paraan upang malaman kung ano ang ginawa ng dalaga sa nakaraan. Mas madaling sabihin kaysa gawin upang makahanap ng mga pahiwatig mula sa kanya. At saka, sinong maglalakas loob na imbestigahan siya? Lahat sila ay protektado ng nakatatandang konseho ng North Island. Maging si Julius ay hindi nang ahas na imbestigahan sila. Kaya sa huli, si Linden ay maaari lamang umasa kay Terence.
Kahit napatay na si Gavin at ang kanyang kontrol sa mga bagong dating ng Green Cloud Pavilion ay lubhang hamina, mas madali pa rin ito kaysa sa direktang pagsisiyasat sa Natalie. Kahit na wala si Gavin, marami pa rin si Linden na magagamit niya sa malugod na bagong pavilion. Mula sa pavilion head na si Yunfeng hanggang kay Harry at Leandro, lahat sila ay kanyang mga tauhan. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang gawain ay nahulog pa rin sa ulo ni Harry sa huli. Pagkatapos ng lahat, si Yunfeng ang pinuno ng Welcome Pavilion. Magiging madali para sa mga tao na makahanap ng magagamit laban sa kanya kung lalabas siya upang mag-imbestiga. Hindi ito magiging kasing ginhawa ni Harry. Hindi ito nahirapan kay Harry matapos matanggap ang sulat, siya ay tuwang-tuwa. Dahil sa biglaang pagkamatay ni Gavin, ang mga bagong alagad ng Green Cloud Pavilion ay nasa estado ng hindi pagkakaisa. Ito ang panahon kung kailan pinakamadali para sa isang tao na samantalahin ang sitwasyong ito. Ang kanyang katayuan bilang isang bagong alagad na alagad ay maaaring walang gaanong nakakatakot na epekto, ngunit sa halo ng Young Master ni Linden, ito ay magiging ibang-iba na kwento. Matapos malaman kung sino ang kanilang sinusuportahan, nangangati na ang mga bagong alagad na pumalit sa kanya. Ito ay lalo nakitang-kita matapos siyang ipahiya ni Terrence sa Cross Pavilion Challenge. Hindi man lang niya sinubukang itago. Alam ni Harry na kahit na sinuportahan siya ni Linden, hindi ganoon kadali sa simula na gamitin niya lang ito para sugpuin ang ibang mga baguhan. Pagkatapos ng lahat sila ay nakahanap ng sarili nilang malakas na suporta, tulad ni Yuda. Hindi na nila kailangang matakot sa kanya. Dahil hindi niya makontrol ang mga baguhan, maaari lamang gawin ni Harry ang susunod na pinakamagandang bagay at subukang mag-recruit ng mga tao mula sa ibang mga lugar. Originally, dahil kay Gavin, kahit gaano siya katukso, hindi niya maiabot ang kamay niya sa Green Cloud Pavilion. Pagkatapos ng lahat, si Gavin ay nasasakupan din ni Linden, hindi ba't magiging infighting iyon? Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Sa kanyang mga mata, ang mga bagong alagad ng Green Cloud Pavilion ay parang isang piraso ng matabang karne na naghihintay na lamang sa kanyang makakain. Dumating ang order ni Linden sa tamang oras. Sa pag-iisip na iyon, dumiretso si Harry sa tirahan ng mga baguhan ng Green Cloud Pavilion. Malinaw ang kanyang layunin, kumatok siya sa pinto at pumasok sa kahoy na bahay ni Bella. Kung gusto niyang kunin ang mga tauhan ni Gavin, kailangan muna niyang kunin ang kanyang dalawang pinuno sina Tony at Bella. Kung tungkol kay Terrence, wala iyon sa tanong. Ngayong nagpapagaling pa si Tony mula sa kanyang mga pinsala, natural na si Bella ang unang target ni Harry. Deacon Kang, karangalan ko na personal mong bisitahin ang aking kahoy na bahay. Sa harap ni Harry, si Bella ay nagpanggap na isang matikas na ginang na may malabong ngiti sa kanyang mukha, na nakabibighani sa lahat. Gaya ng inaasahan, si Harry ay naglalaway sa kanyang nakakaakit na mukha, siya ay halos naglalaway. Kalahating taon na siyang nasa Sky Class Island, pero hindi pa rin niya alam kung ano ang mga babae. Ang mga normal na tao ay hindi kayang labanan ang tukso ng isang dilag tulad ni Bella. Lalo na si Harry. Sa secular na mundo, nakakasama lang niya ang pangit na natatakpan ng peklat na Little 11 dahil sa kapangyarihan ng ninunong Charlie. Hindi siya naglakas loob na hawakan ang ibang babae. Sa kabutihang palad, naalala ni Harry ang kanyang layunin ng pagpunta rito pagkaraan ng ilang sandali. Pinakalma niya ang sarili at sinabing, "Miss Meyer, pumunta ako dito para magtanong sa iyo. Kung may alam ka, paki-enlighten ako." Walang masama kung sasabihin ito ni Deacon Kang, tiyak na sasabihin ng batang babaeng ito ang lahat ng nalalaman niya at hindi magpipigil. Bahagyang yumuko si Bella. Sanay na ang babae, at nasa sarili niyang bahay na kahoy din sila. Halos wala siyang suot, at hindi mapigilan ni Harry ang pag-init ng kanyang puso. Dinilaan ni Harry ang kanyang tuyong labi at sinabing, "Miss Meyer, nakatira ka sa bahay na ito, kaya dapat mong makita ang lahat ng ginagawa ni Terrence araw-araw at ang mga taong nakakasalamuhan niya. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa pagitan ni Terrence at ni Miss Salter?" Young Lady Salter. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bella. Mayroon lamang isang tao sa 3 pavilion na maaaring tawaging Lady Salter, at iyon ay ang Natalie.
Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Bella na mag-alinlangan. Tinanong ni Harry ang tamang tao. Siyempre, alam niya kung ano ang nangyari sa pagitan ni Terence at Natalie, ngunit hindi niya masabi kay Harry ang tungkol sa insidente sa Half Moon Lake. Ang tagapagtaguyod ni Harry ay si Linden, na palaging numero 1 manliligaw ng Natalie. Ano ang mangyayari kung marinig niya na gusto nitong patayin si Natalie? 3,968. Noon, ilang salita pa lang ang nasabi niya tungkol sa Natalie, at agad siyang tinapakan sa lupa at pinalayas para maging baguhan lang sa Green Cloud Pavilion. Kung ang insidente sa Half Moon Lake sa likod ng bundok ay malantad, tiyak na ipapadala ni Linden ang kanyang mga tauhan upang paghiwalayin siya. What's wrong? Miss Meyer has something that you can't tell me. Si Harry ay isang matalinong tao. Alam niyang may nangyayari sa ekspresyon ni Bella. Maaaring hindi alam ng ibang tao kung sino si Salter, ngunit si Bella ay mula sa tumataas na Sky Pavilion. Walang paraan na hindi niya malalaman. Nang marinig ito, muling nabigla si Bella. Mabilis siyang ngumiti at sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay, Deacon Kang, mali ang pagkakaintindi mo. Nag-iisip lang ang batang babae na ito at nag-iisip kung nakakita na ba ako ng ganoong bagay dati. Oh. Tapos hindi ko alam kung anong naalala ni Miss Meyer. Sabi ni Harry habang patuloy na nakatingin sa katawan ng babae. To tell you the truth, may naalala lang ako. Noong kumukuha kami ng spirit-based test sa likod ng bundok, nakita namin si Miss Salter doon mag-isa. Inatake siya ng isang spirit beast, at iniligtas siya ni Terence. Bella said, half truthfully. Ang paglalagay nito sa paraang ito ay ang pinakakapaki-pakinabang para sa kanya. Hindi lang niya may ahon ang sarili dito, ngunit magagamit din niya ang pagkakataong ito para magdagdag ng gatong sa apoy sa pagitan ni Terence at Lindan. Kung tutuusin, hindi naman magiging masama sa kanya kung sino man sa dalawa ang dehado. Maliban doon, sinisikap din niyang paboran si Harry sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, si Gavin ay patay na, at si Terence ay lumalakas sa araw-araw. Hindi niya kayang labanan siya ng mag-isa. Kailangan niyang humanap ng tulong sa lalong madaling panahon, at itong si Harry ang perpektong kandidato. Una, habang si Harry mismo ay hindi ganoon kalakas, nasa likod niya si Lindan, at isa rin siyang Pillmaster. Ang kanyang tungkulin ay hindi upang maninangil sa pamamagitan ng mga linya ng kaaway, kaya hindi niya kailangang bigyan ng labis na kahalagahan ang lakas. Dagdag pa, nagkaroon ng alitan ng dugo sa pagitan nila ni Terence pabalik sa karaniwang mundo. Ang kaaway ng isang kaaway ay isang likas na kaalyado. Sa mga mata ni Bella, ang paggamit ni Harry bilang isang kaalyado ay hindi bababa kay Gavin. Hindi lang niya siya magagamit para harapin si Terence, ngunit kung may pagkakataon, magagamit pa niya ito para umakyat pabalik sa mataas na sangay ni Lindan. Iyon ang araw na siya, si Bella, ay sisikat. Iniligtas ni Terence si Miss Salter. Hey! Napakaswerte talaga ng lalaking ito. Nagulat si Harry, at hindi niya maiwasang mainggit. Ang mailigtas ang buhay ni Miss Salter ay isang pagpapala na hindi maaaring maipon sa ilang buhay. Kung ginamit ng maayos ang ganoong kalaking pabor, magiging madali para sa kanya na bumangon sa hinaharap. Bakit hindi siya magkaroon ng magandang pagkakataon? Tama, nabalitaan ko na galit si Miss Salter kay Terence, at makakapagpalit siya ng bagong dahon sa ganitong uri ng pagkakataon. Nagdagdag ng gatong si Bella sa apoy. Siya. Lumilipad sa mga sanga at maging phoenix. Gusto mo? Kinagat ni Harry ang kanyang mga ngipin sa galit, ngunit hindi niya hahayaang makawala ang pusa ng ganoon kadali. Dahil nandyan si Miss Meyer, bakit hindi ka tumulong? Mas mabuting bigyan ng pabor si Miss Salter kaysa hayaan si Terence na gawin ito ng mag-isa, tama. Nanghina ang boses ni Bella, pagkatapos ay nagpanggap siyang mahina at sinabing, hindi ako ang kapareha ni Terence. Kung nagpakita ako noon, natatakot akong patayin niya ako. Nakikita ko. Si Harry ay tumingin sa kanya ng may kainahinala ngunit hindi na nagtanong pa. Ang sagot na ito ay sapat na upang bigyan ng paliwanag si Lindan. Ang natitira ay kanyang sariling negosyo.
Ang lahat ay nakasalalay sa kung alam ni Bella kung ano ang mabuti para sa kanya. Kung alam niya kung ano ang makakabuti para sa kanya at sumama sa kanila, kung gayon ay walang masasabi. Kung hindi, magpapalaki si Harry kapag nagulat siya kay Bella. Ipapakita niya si Bella sa eksena at panoorin itong mamatay. Kailangang aminin ng isa na si Harry ay isang napakatusong tao. Nag-iisip siya ng paraan para takutin si Bella sa isang iglap. Ngunit bago pa man makapagsalita si Harry, nagkusa na si Bella, madilim na ngayon. Kung hindi tututol si Deacon Kang, bakit hindi ka magpahinga sa bahay ng batang babae na ito ng isang gabi? Nagningning ang mga mata ni Harry habang tuwang-tuwa siyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay, ngunit nanatiling naka-reserve ang kanyang mukha. Miss Meyer, kami ay isang lalaki at isang babae lamang dito, ito ba ay angkop? Ano ang hindi nararapat? Karangalan ng batang babaeng ito na bigyan ako ni Deacon Kang ng ganitong mukha. Ang mga mata ni Bella ay kasing landi ng seda habang siya ay huminga ng hangin. Inabot niya ang kanyang bewang at dahan-daang tinanggal ang kanyang sinturon. Alam na alam ni Bella na ang kanyang lakas sa tuktok ng antas ng pundasyon ay sapat lamang upang takutin ang mga normal na baguhan. Ang kanyang katawan ay ang kanyang pinakamalaking asset tulad ng kung paano siya nanalo kay Gavin. Kung gusto niyang makipag-ugnay kay Harry, ang pagtulog kasama niya ay hindi lamang hindi maiiwasan, ito rin ang una at pinakamahalagang hakbang. Sa kama lamang nila ito ang pinakamadali para sa mga lalaki na mag-relax at mawala ng bantay. Hanggat ang unan ay hinaipan ng hangin, anumang kahilingan ay magiging madali. Ito ang tinatawag na, lust makes you lose your mind. Sina Harry at Bella ay kasabwat, at ang sulat ay umabot lamang sa mga kamay ni Linden pagkatapos ng isang gabi ng kasiyahan. Nakikita ko. Tiningnan ito ng mabuti ni Linden at natauhan. Ang young Master Shu ay hinahabol si Natalie sa loob ng maraming taon, at alam niya ang ugali nito tulad ng likod ng kanyang kamay. Bagamat siya ay may ugali ng isang binibini, siya ay isang taong susuklian ng kabutihan. Kung talagang nailigtas ni Terence ang kanyang buhay, kahit gaano pa niya kamuhi sa kanya, tutulong pa rin siya kung may lalapit sa kanya para humingi ng tulong. Ipinaliwanag nito kung bakit siya pumunta sa law enforcement hall para tulungan si Terence. Gayunpaman, kahit na ganito ang iniisip niya, medyo nag-aalala pa rin si young Master Shu. Kinailangan niyang tanungin si Natalie ng harapan kung ano ang saloobin niya kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong karaniwan para sa isang bayani upang iligtas ang isang kagandahan. Kahit gaano pa kayo ng panganay na miss ang kawawang bata sa simula, hindi imposibleng magbago ang ugali nito at mahulog ang loob sa kawawang bata matapos na maligtas. Kailangang mag-ingat si Linden. Well, sa pagharap sa tanong ni Linden, si Natalie ay tumagilid ang kanyang ulo at biglang ngumiti, tulad ng sinabi mo, ayokong magkaroon ng pabor sa kanya, kaya natural na kailangan ko siyang tulungan. Wala na bang iba? Sabi ni Linden, ayaw sumuko. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Natalie, tinitigan siya, at sinabi sa hindi mahuhulaan na tono, ano ang ibig mong sabihin? Kailan ko pa kailangang iulat sa iyo ang iniisip ko? 3,969. Hindi, gusto ko lang siyang alagaan. Ang kulit ng batang Terence na iyon, at alam iyon ng lahat sa Welcome Pavilion. Nag-aalala lang ako na malulungkot ka kapag naloko ka niya. Mabilis nang umiti si Linden nang humihingi ng tawad. Kung ganoon, makatitiyak ka. Maganda ang mata ng dalagang ito sa mga tao, kaya hindi ako madaling malinlang ng ilang tao. Nakangiting sabi ni Natalie. Sinadya niyang gawing masyadong malabo ang kanyang mga salita, ngunit nang mahulog ito sa pandinig ni Linden, medyo malinaw ang kahulugan, napakataas ng mga pamantayan niya, at walang paraan na malinlang siya ng isang mahirap na baguhan tulad ni Terence. Gayunpaman, hindi niya alam na ito ay sariling pangarap lamang ni Linden. Sa puso ni Natalie, ang kahulugan ay ganap na kabaligtaran. Ang isang tao, sa kanyang mga salita ay talagang tumutukoy sa kanya, si young Master Shu. That's good, that's good. Masasabing si Linden ay isang taong sangkot sa bagay na ito. Kung ibang tao iyon, malamang napansin niya na may mali. Sa kasamaang palad, ito ay Natalie.
Ang katalinuhan ng mga lalaki ay palaging nasa negatibo sa harap ng Diyosa ng kanilang mga pangarap, at siya, ang young master na si Shu, ay hindi exception. Ang lalaking ito ay talagang isang malaking idiot. Palihim na tumawa si Natalie. Masaya siyang makita ito. Hayaan itong si Linden na ito ay hindi maintindihan ang kanyang sarili. Ang relasyon nila ni Terence ay sikreto nilang dalawa. Ayaw niyang ipaalam sa nakakainis na taong ito. Sa pamamagitan ng paraan, junior sister na si Natalie, napagpasyahan nilang hayaan akong mag-host ng iyong kaarawan ng kaarawan. Kung mayroon kang anumang mga saloobin o kahilingan, huwag mag-atubiling hayaan ako. Hindi mahalaga kung ano ang nais mo, gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan kang mapagtanto ito. Tuwang-tuwang sabi ni Lindan. Upang makapag-host ng salo-salo sa kaarawan ni Natalie ay nangangahulugan na nakuha niya ang paunang pag-aproba ng Truett, o pumayag man lang dito. Ito ang unang hakbang para maging manugang ni Truett. Para kay Linden, ito ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa pagkapanalo sa posisyon ng pinakamatandang nakatatandang kapatid na namamahala sa tumataas na Sky Pavilion. Sa pagkuha ng pagkakataong ito, hindi lamang niya mapapatatag ang kanyang relasyon sa Natalie, ngunit lalo pang mapabuti ang kanyang katayuan sa tatlong pavilion. Dapat malaman na ito ay isang piging para sa mga matataas na opisyal ng tatlong pavilion. Bilang host ng piging na ito, nangangahulugan ito na maaari niyang direktang makipag-ugnayan sa lahat ng matataas na opisyal ng tatlong pavilion. Ang mga benepisyo ay hindi na kailangang sabihin. Sa hindi inaasahan, ang pangunahing karakter ng birthday party, si Natalie, ay hindi interesado dito. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Hindi yung birthday banquet ang gusto ko. Sa huli, ito ay magiging isang power trade fair lamang sa pagitan ninyo. Hindi ako interesado dito. Matagal na panahon na ang nakalipas, ang Natalie ay mayroon pa ring lahat ng uri ng pag-asa at pantasya para sa pambihirang piging sa kaarawan na ito, ngunit unti-unti, nalaman niya na ito ay ganap na naiiba sa kanyang naisip. At the end of the day, networking event lang ito na ginanap ng upper echelons ng tatlong dakilang pavilion sa pangalan ng kanilang birthday party. Kung mayroon man siya, ang pangunahing tauhan, o wala itong kinalaman sa kanya. Sa mga tuntunin ng pag-asa, ang tanging pag-asa niya para sa birthday party na ito ay si Terence. Naisip niya na ang kanyang maliit na kapatid na lalaki lamang ang tunay na magdiriwang ng kanyang kaarawan para sa kanya. Gaya ng inaasahan, mayroon pa rin siyang puso ng isang batang babae. Nang makita ito, ngumiti si Linden nang walang pakialam. Hindi mahalaga sa kanya kung masaya o hindi si Natalie. Ang mahalaga lang ay isa itong magandang pagkakataon para ipakita niya ang kanyang kakayahan sa harap ng lahat ng mas mataas sa tatlong pavilion. Hindi niya ito madaling sayangin. Yung Terence. Dapat ba natin siyang imbitahan sa party? Biglang nagmungkahi si Lindan. Ano? Bahagyang nagulat si Natalie. Napakalinaw niya na ang kanyang junior brother na si Terence ay isang tinak sa panig ni Lindan. Magiging napakabait kaya ng lalaking ito na imbitahan si Terence sa kanyang birthday party. Junior sister Natalie, hindi mo ba sinabi na gusto mong ibalik ang pabor? Orihinal, ang isang mababang antas na bagong dating na tulad niya na walang katayuan ay hindi kwalipikadong dumalo sa ganoong mataas na antas na piging. Kung siya ay bibigyan ng pagkakataong ito, at tinulungan mo siya noon, ang tinatawag na pabor ay dapat na pantay, tama? Paliwanag ni Linden na may masamang ngiti. Siyempre, hindi ito ang kanyang tunay na intensyon, ito ay isang flash lamang ng inspirasyon, at bigla siyang nakaisip ng magandang ideya para harapin si Terence. Kahit gaano kalakas si Terence, baguhan pa rin siya sa Green Cloud Pavilion. Kung inimbitahan nila si Terence sa birthday party ng tatlong pavilion na higher-ups, pagkatapos ay pinagmukha siyang masama sa harap ng lahat ng nakatataas at pinahiya siya, hinahayaan si Natalie na makita ang kanyang tunay na mukha, hindi ba iyon ang pagpatay sa dalawang ibon sa isang bato? Dagdag pa, kung nag-iwan ng negatibong impresyon si Terence sa mga mata ng tatlong pavilion na nakatataas, wala siyang hinaharap kahit na pumasok siya sa panloob na sekta. Mabuti naman, gawin natin iyan. Agad namang sumang-ayon si Natalie.
Hindi siya mapakali na hulaan kung ano ang pinagkakaabalahan ni Linden, tiyak na malulutas ito ni Terence, at kahit na hindi ito nagtagumpay, siya ang pangunahing karakter ng party. Si Terence ay hindi magdaranas ng anumang pagkalugi. Sige, sabi niya. Madilim nang umiti si Linden at nag-isip, maghintay na lang tayo at manood ng magandang palabas. Ilang araw na ang nakalipas mula nang mamatay si Gavin, at ang panloob na pakikibaka ng kapangyarihan sa loob ng malugod na bagong pavilion ay nagsisimula ng mabuo. Sa kasalukuyan, ang posisyong binibigyang pansin ng karamihan ng mga tao sa malugod na bagong pavilion ay walang iba kundi ang posisyon ng ikatlong master ng pavilion. Ang mahalagang posisyong ito ay orihinal na pagmamay-ari ni Gavin, ngunit dahil sa kanyang pagkamatay, bigla itong nawala ng laman. Minsan naisip ng ilang tao na ang dating pangatlong master ng pavilion, si Baron, ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na makabalik. Kung tutuusin, siya ay pinilit ni Gavin. Ngayong wala na si Gavin at ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay nasa estado ng gulat, hindi imposible na ilipat siya pabalik ng mga nakatataas na echelon upang patatagin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang isang appointment ay inanunsyo mula sa loob ng Green Cloud Pavilion ngayon, na naging dahilan upang mabigla ang lahat. Si Baron, ang dating pangatlong master ng pavilion na pinilit na umalis ni Gavin at nasa isang malungkot na estado, ay nakatanggap lamang ng kanyang pinakabagong promosyon sa posisyon ng pangalawang senior na kapatid ng manager ng pavilion. Ang appointment na ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Maging ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at si Terence, na nasa panig ni Baron, ay nagulat. Ang posisyon ng pangalawang senior brother na namamahala sa Green Cloud Pavilion ay eksaktong kapareho ng posisyon ni Linden sa tumataas na Sky Pavilion. Sa mahigpit na pagsasalita, siya ay nasa parehong antas ng ikatlong pavilion master ng malugod na bagong pavilion. Sa makatuwid, ang pagbabago ng posisyon ni Baron sa pagkakataong ito ay maituturing na pantay. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng awtoridad at kapangyarihan, ang posisyon ng pangalawang nakatatandang kapatid ay mas mataas kaysa sa pangatlong pavilion master ng malugod na bagong pavilion. Sa makatuwid, sa sinuman, ang promosyon mula sa pangatlong master ng pavilion tungo sa pangalawang nakatatandang kapatid ng Green Cloud Pavilion ay isang tunay na promosyon. 3,970. Gayunpaman, bago ito, si Baron ay walang anumang foundation sa loob ng Green Cloud Pavilion. Kahit na siya ay naging pangalawang senior brother ng Green Cloud Pavilion, hindi pa rin alam kung gaano kalaki ang kapangyarihang nasa kanyang mga kamay na magagamit. Marahil sa bandang huli, mapupunta siya sa parehong sitwasyon tulad noong siya ay nasa malugod na bagong pavilion, kasama ang iba na nagtutulungan upang gawin siyang figurehead. Hindi pa banggitin ang kinabukasan ni Baron, siya na ang pangalawang senior ng manager ng Green Cloud Pavilion, kaya natural na imposible para sa kanya na bumalik sa malugod na bagong pavilion. Bukod sa kanya, walang angkop na kandidato na makapagbibigay kasiyahan sa lahat sa ngayon. Dahil dito, pansamantalang nabakant ang posisyon ng ikatlong pavilion master ng Welcome New Pavilion. Higit pa rito, ang pagkamatay ni Gavin ay nag-iwan ng isa pang posisyon para sa bagong manager ng Green Cloud Pavilion, ang pinakamatandang kapatid na lalaki. Ang katotohanan ay sa wakas ay nahayag, at ang isa na humalili sa posisyon ay ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Walang duda tungkol dito. Ang pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay nagtatrabaho sa ilalim ni Gavin sa loob ng maraming taon bilang bagong manager ng Green Cloud Pavilion. Sapat na ang kanyang mga kwalifikasyon, at nakarating na siya sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Sapat din ang kanyang lakas. Higit sa lahat, ang grupo ni Terence ang pinakamakapangyarihan sa mga bagong disipulo sa pavilion. Ito ay isang bagay na walang makakapigil. Ang sino mang gustong masiguro ang kanilang posisyon ay kailangang kumuha muna ng pag-aproba ni Terence, at ang tanging tao na makakakuha ng pag-aproba ni Terence ay natural ang kanilang miserableng nakatatandang kapatid. Ang mga nakatataas ay hindi magkakaroon ng maraming pag-iisip tungkol sa ganitong uri ng mababang antas na posisyon at natural na uunahin ang katatagan. Ang paghirang sa mapait na nakatatandang kapatid ay hindi pangkaraniwang maayos mula simula hanggang wakas. Gayunpaman, dahil dito, nabakant ang posisyon ng pangalawang senior brother, ang bagong manager ng Green Cloud Pavilion.
Katulad ng posisyon ng ikatlong Pavilion Master, matagal na itong nasuspend. Kung gusto ito ni Terence, ang posisyon ay nahulog na sa kanyang mga kamay sa loob ng ilang minuto. Sa kasamaang palad, wala siyang pakialam sa bagong manager na ito. Hindi niya ito gugustuhin kahit i-offer sa kanya. Kung ayaw ni Terence, Randolph at ayaw din ni Hernan. Kung tutuusin, walang saysay na maging senior ang kanyang mga kampon. Tungkol naman sa gang ni Tony, may mga ideya sila, ngunit sa kasamaang palad, wala silang Gavin para protektahan sila ngayon. Kahit na ang pagprotekta sa kanilang sarili mula sa banta ni Terence ay isang problema, ito ay isang panaginip lamang. Si Bella, sa kabilang banda, ay nagsisimula ng matuwa na palapit lang siya kay Harry. "Kuya ko, kumusta ang sitwasyon?" Tanong ni Terence habang nagkukumpulan silang muli. Nagtatanong siya tungkol sa sitwasyon matapos pumalit si Terence bilang bagong manager. "Mabuti naman. Ngayong bumagsak na si Gavin, kasama ng impluwensya mo, maliban sa ilang bagong dating, ang iba ay nagkusa na lumapit sa amin. Mukhang maganda ang sitwasyon." Tuwang-tuwang sabi ng mapait na nakatatandang kapatid, isang matapat na lalaki. Mula nang mamatay si Gavin, ang mga rookie ng Green Cloud Pavilion ay nagmamasid sa sitwasyon. Noon lang siya naging panganay na senior brother ng rookie manager na sa wakas ay nakapagdesisyon na sila. Matapos si Chao ang unang nagkusa na sumali, unti-unting nagtipon-tipon din ang iba pang rookie ng Green Cloud Pavilion. Ang sitwasyon ay talagang napakabuti. Ang kawawang nakatatandang kapatid na lalaki ay nagtatrabaho sa malugod na bagong pavilion sa loob ng maraming taon. Siya ay palaging isang walang gulugad na punching bag. Kadalasan, kapag siya ay napinsala, hindi man lang siya nang ahas na magsalita. Kailan pa siya naging proud? Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ng miserableng senior brother ang lakas ng isang bagong manager. Ang mga maalamat na surf na nabaligtad ay kumanta, at lahat ng ito ay salamat kay Terence. Iilan? Sino sila? Tumaas ang isang kilay ni Terence. Bella, Tony, at dalawa pang baguhan. Mukhang nakipag-ugnayan na sila kay Harry mula sa tumataas na Sky Pavilion. Handa silang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa atin. Speaking of this, hindi naiwasang mag-alala ang mapait na mukha ng nakatatandang kapatid. Hindi siya magaling makipaglaban, at kung hindi siya tutulungan ni Terence, mahihirapan siya, Bella man o Tony. Kasama mo ang Harry na iyon. Ha, ayaw mo talagang sumuko. Ngumiti si Terence nang walang pakialam, hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. Sa lakas niya ngayon, minamaliit niya ang sarili niya kung masyado niyang iniisip ang mga taong ito. Hindi mababago ng aso ang ugali nitong kumain ng tae. Hindi man lang ako nagulat sa mga kinikilos nila, pero may isang tao na nagulat sa akin. Sabi ni Hernan. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, Randolph, na nasa tabi niya, ay binibigkas na ang pangalang sasabihin niya, Chengmin. Walang mga palatandaan noon, at ang katotohanan na si Chengmin ay sumali sa gang ay nakakagulat, at ito ay napaka-abnormal kaya naghinala ang mga tao. Ang prangka na si Hernan ay hindi napigil ang sabihin, "Boss, may pinaplano ba ang taong ito?" Tumakbo rin si Randolph at sinabing, mula sa kanyang pananaw, ito ay isang walang magawa na pagpipilian para sa kanya na sumama sa amin sa ilalim ng mga pangyayari. Ngunit may isang bagay na dapat nating pag-ingatan. Kung siya ay peking sumuko at may intensyon na makipagsabuatan kay Tony at sa iba pa, ito ay magdudulot ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Bakit hindi? Subukan ko siya. Sabik na sabi ni Hernan. Ang kanyang tinatawag na pagsubok ay natural na lumaban. Ito ay simple, direkta, at kadalasang epektibo. Ang mga taong may lihim na motibo ay madaling ibigay ang kanilang sarili kapag nag-aaway. Napangiti si Terence nang walang pag-aalinlangan at hindi nagpaliwanag para kay Chengmin, at hindi rin siya lumabas para pigilan siya. Walang ganoong pagkakaibigan kung walang away sa pagitan ng mga lalaki. Mas mabuting lumaban kaysa makipag-usap, hindi banggitin na gusto rin niyang makita ang tunay na lakas ni Chengmin. Kahit sino pa ang nasugatan, tiwala si Terence na mapapagaling niya sila.
Maaari lang nilang ituring ito bilang isang sparring session. Nang makita ang tahimik na pagsang-ayon ni Terence, agad na pinuntahan ni Hernan si Chengmin ng may matinding espiritu. Hindi siya tumanggi na lumaban. Higit pa rito, kahit na hindi siya kasing away kay Chengmin gaya ng ginawa niya kay Tony, malinaw pa rin niyang natatandaan na natalo siya ni Chengmin sa isang galaw sa panahon ng freshman trial sa bundok pagkatapos ng unang buwan pagkatapos niyang dumating sa Welcome New Pavilion. Palagi niyang iniisip ang pagkatalo na iyon. Matapos matagumpay na maitayo ang kanyang foundation, naisip ni Hernan na magkakaroon siya ng pagkakataon na labanan si Chengmin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mapapasa niya si Chengmin sa 2 buwang bagong hamon. Bagamat matagumpay niyang natapakan si Tony, ang pagkawala sa usapin ni Chengmin ay isang malaking panghihinayang. Ngunit ngayon, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Binigyan na ni Terence ang kanyang tahimik na pagsang-ayon, kaya kung hamanin niya si Chengmin, ito ay isang bihirang pagkakataon para kay Chengmin na ipakita ang kanyang lakas at lumaban para sa isang posisyon. Naisip ni Terence na hindi ito tatanggihan ni Chengmin. Gaya ng inaasahan, si Chengmin ay tumigil lamang ng 1 segundo nang marinig niya ang kahilingan. Nagpalitan siya ng tingin kay Terence at sumang-ayon ito kaagad. Tulad ng naisip ni Hernan, kailangan ni Chengmin ng pagkakataon na ipakita ang kanyang sarili. Siya ay palaging pangunahing tagaloob ni Terence, at kung ipinakita niya ang kanyang pagsusumikap, ito ay sapat na upang makuha ang Randolph at ang pag-aproba ni Hernan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.